Part 6. Nakatitig ako sa kalendaryo at tuon, ang atensyon ko roon sa petsa na nakamarka ng pula na bilog. Iniangat ko lang ang tingin ko nang marinig ko, ang pagbukas niyon, iniluwa noon si Rachel, my secretary. Sorry, sir, if I didn't knock the door that loud, pagpapaumanhin niya ng sobra. Tumango na lang ako bilang sagot at kinumpas ko, ang kamay ko para makalapit na siya. Gamit ng kanyang kamay sa likod, sinarado na niya ang pinto at mayanhing lumapit sa table ko. Binuklat niya ang kanyang notebook at pinasadahan niya iyon ng tingin. Sir, you'll be having a meeting tomorrow, alas 4 p.m. with the Japanese, balita niya. How long will it take? Tumingin na ako sa mini calendar ko. Sir, 2 hours? Depende po kung saan po matatapos, she answered. Cancel it, utos ko. Nalilito siya agad akong tiningan. Sir, these are your major clients. Kapag kinansel natin, malaki po ang possibility na. Tiningan ko na siya ng diretso. Rachel, do I have to say it again? Malamig kong tanong. Nanahimik siya ng pasaglit, maya-maya, nagsalita uli, sorry, sir. I'll tell your decision on them as soon as possible. Rachel followed my orders after. Pagka-uwi kinagibihan, tinawagan ko si Dane kung ano-anong maganda ay surpresa kay Tina. Kahit na nairita siya dahil batid kong gabing-gabi na at naalimpungatan siya, sa hall, nabigyan niya ko ng mga tips para sa surprise birthday ko sa asawa ko. Kinabukasan, nagdesisyon akong mag-half day, dahil kailangan ko pang bumili ng mga ihahanda ko kay Tina. She deserves to have a memorable birthday from me. Alam kong walang kaayusan sa pagsasama namin, at ito ang isa sa mga paraan ko mabuo ko, ang unti-unting nadudurog na pader sa amin. I am so damn nervous because I know and I'm assuming that she will never like what I'm going to do. Pero, hindi ko na yun inaalala. Ang gusto ko lang ay ako ang makasama ng aking asawa sa kanyang pinaka-importante araw. Kahit na hindi niya ako pansinin sa araw na ito, o hindi niya pahalagahan ang lahat ng bagay na gagawin ko para sa kanya, hindi ko na yun aalahanan. I went to downtown afterwards. Marami rin akong pinamili. It's just too awkward that I'm a man and I'm doing all of those, when in fact, it's not usual. Pinagtitingan pa nga ako ng mga tao, siguro, iniisip nila kung para saan ang mga pinamimili ko o siguro, nababakla sila sa ginagawa ko. Bit-bit ko sa kalagitnaan ng dami ng tao, ang mga grocery na naglalaman ng mga pagkaing iluluto ko mamaya, wines, balloons and tarp at kung ano-ano pa. Matagal ko nang gusto itong gawin sa kanya. Kahit na ninenervyos ako kung magugustuhan niya iyon, mas gusto ko pa ring malaman ang kanyang reaksyon. Ngingiti kaya siya? May inis? I don't know. I'm just excited. Binuhos ko ang atensyon ko sa pag-aayos sa bahay pagkatapos. Doon ko balak sa bahay iganap ang birthday niya. Naglinis muna ako ng bahay, saka naghanda at naglatag ng mga iluluto ko. I want everything to be perfect. For my wife, for her. Pasipol-sipol akong naghahalo ng mga recados para sa pasta na niluluto ko, Tina loves carbonara. Kaya ito ang hinanda ko para sa kanya. Mga 1 oras akong abala sa ginagawa ko hanggang sa lumipad, ang tingin ko sa wall clock. It's 57 minutes past 6. Alright, I can finish this before she comes at 9. Kadalasan, hindi na natin iniisip ang mga sakit na natatanggap natin mula sa mga taong mahal natin. Mahal natin sila, at yun ang rason. At kahit na gaano karami ang binibigay nilang sakit na halos niyuyurakan pa nila, ang buong pagkatao natin, sa hulit-huli, iyong kaligayahan pa rin nila ang tangi nating hangad. Natapos din sa wakas ang lahat ng ginawa ko ng bandang alas 8. My gift for Athena was prepared, too. Pinuno ko maraming petals ang buong paligid. Ikinalat ko rin sa paligid ang ilang scented candles. Dahil gusto kong maging malamig sa paningin niya ang ambience. Nasa gitna nito ang lamesa na nasa ibabaw, ang carbonara at ilang side dishes kasama ang dessert. Nagsalin ako sa wine glass ng wine, saka inayos ang suot kong tux. Yes, I'm in formal attire now. Nagayos ako ng maigi sa aking sarili. Clean cut hair, bagong shave. Naligo pa ako ng halos 30 minuto. Ganoon ko talaga ito pinaghahandaan. But I'm not ready for the nose rejection.
Umupo na ako sa isa sa mga upuan. Ginawa kong magkaharapan, dahil alam ko kung gaano nandidiri si Tina na makatabi ako. Siguro naman, kahit papano ay hindi na siya masyadong magmamatigas, kapag nakita niya ang lahat ng ito. Hindi sa sinasabi ko na magsusumbat ako, dahil pinaghirapan ko ang lahat ng ito para sa kanya. Gusto ko lang na makita niya kung gaano ako kasincere sa pagmamahal ko sa kanya. I want her to feel me. That she will be into me. Dama ko ulit ang aking tingin sa wall clock. It's 45 minutes before 9. I sighed sharply. Alright, Dan, we're almost there. Ilang saglit pa at alas 9 na. I'm expecting that I'm going to hear any engine coming from her car, but it's past 10 minutes, and I'm still hear nothing. Maybe she's coming late. Calm down, Dan. She'll be here before 9:30 p.m. Hindi na ako makapakali at panay ang papalit-palit ko ng tingin sa pinto, at sa wall clock, pero, wala pa ring Tina na dumarating. What is happening on her? Maybe she's in traffic. No, Dan. Hindi magkakato yang iniisip mo. Stop thinking on morbid thoughts. Tumayo na ako at panay. Ang palakad paron at par ito ko dala ng matinding kaba. Shit. It's already 10 and she's not here. Agad kong kinuha ang cellphone ko at mabilis na pinindot, ang speed dial na tanging laan sa kanya. Nakailang dial na ako, hindi niya sinasagot ang phone niya. Hindi na talaga maganda ang kutob ko. Nang maubos na ang pasensya ko, tinawagan ko na ang kaibigan ko na isa sa mga galami ko para subaybayan ang bawat kilos ni Tina. Hello, Ross, bungad ko nang sagutin niya ang tawag. Oh, Dan, pare musta na. Ngiwing tugon niya sa kabilang linya. But I don't want the way he answered at me. Para bang may tinatago siya. Saka na tayo magkamustahan. Nakauwi na ba si Tina? Pinipilit kong kumalma sa kabila nang hindi ako mapakali. Hindi siya nakasagot agad sa tanong ko. Ang haba pa ng pananahimik niya. Sabi ko na nga ba may nangyayari na hindi ko alam. Pare, gusto mo, ilibre kita ngayon. I'm free ta. Answer my question, Ross. Hindi ko na maitago ang pagsigaw. Sabi ko na nga, may nangyari na namang alam kong hindi magugustuhan. Pare, calm down, pagpapahinahon niya. You stop giving me advices and give me the damn answers. Paano ako hihinahon? Ramdam kong may ginawa si Tina na hindi ko magugustuhan. Alright, natahimik akong bigla nang magtaas siya ng boses. Your Tina is in celebration now with Drew. Binigyan siya ng surprise party kasama ng staffs ng HRD sa 20. Habang nagsasalita si Ross ay para akong nangkanto sa kinatatayuan ko at nanlambot. Hindi ko na naintindihan ang iba pang detalye ng kanyang sinabi dahil para akong nabingi. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng iniisip ko para sa aming dalawa ni Tina ngayong gabi. Wala akong pakialam sa lahat ng ginawa ko para sa kanya, para sa birthday niya, pero, iyong katotohanan na mas pinili niya, ang lalaking yun na makasama kaysa sakin, nakakaputang na. Wala na akong inaksayang oras at dagli na akong pumunta sa 20 sa 4th Avenue. Kahit na mabigat ang biyahe dala ng traffic, sinuong ko, makarating lang doon. Nang sa wakas ay nandun ako, pasugad akong nagmarcha papunta sa resto. Ngunit, hindi pa ako nakakapasok sa loob, kitang-kita ko na ng malinaw pa lang sa glass wall. Ang halakhak ni Tina katabi ng gago. Unti-unti akong nababasag lalo na nang makita ko putya, kung paano niya, panasan ang dumi sa gilid ng labi. Nang gago na yun, higpit ng kamao ko sa pagkakakuyom, unti-unting nanghihina at lumuluwag habang para akong tanga rito na, pinagmamasdan kung paano mas masaya si Tina nakasama si Drew. Kung gaano siya kaligaya kapiling ito, samantalang ako, puro pandidiri at galit, ang nakikita ko sa kanyang magandang mga mata kapag ako naman. Ang kasama niya, inggit na inggit ako kung paano niya pahalagahan si Drew, samantalang ako, kulang na lang sipain niya ako sa labas ng sarili kong pamamahay sa sobrang pambabaliwala niya sakin. Napatingala ako agad nang maramdaman ko ang panunubog ng mga mata ko. I should get out of here. Nagmadali akong sumakay ng Montero at pinaharurot ko ang pagtakbo. Nanginginig ako sa pagmonobela. Damang-dama ko ang sakit, kaya hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng luha ko. Damn, stop crying, Dan. Layan naman ang gusto mo, tama. Hinang-hina akong nakarating sa bahay.
Titig na titig ako sa pinaghirapan kong sorpresa para sa kanya. Kahit na madilim na ang bahay, dahil pinatay ko ang lahat ng kandila, kita ko pa rin ang tarp ko na pinagawa ko sa neon colors at ang nakalagay, "Happy birthday, my wife. I love you." Piniga ang puso ko nang maalala ko na naman ang nakangiting mukha ni Thina habang pinagmamasdan niya ang gago. Kailanman, hindi ko pa siya nakitang ganon sa 1 taon ng pagsasama namin. Marahas kong kinuha ang wine at tinungga, ang buong laman yun. May ilang nakakalabas pa na wine sa gilid ng labi ko at naalala kong talks. Nga pala, ang suot ko pero wala na kong pakialam. Ang gusto ko lang ay mailabas, ang sakit na nararamdaman ko. Nang manggalahati na ako sa pagtungga ay tumigil na ako at mabilis kong pinagtatanggal, ang lahat ng ginawa ko para sa babaeng nanakit ng sobra sakin. Ang sakit, Thina. Ang sakit na lang ng ginagawa mo sakin. Hindi ka ba naaawa? Pinaghirapan ko ito para sa iyo, pero, mas pinili mo pa rin ang Drew na yon. Nang mapagod ako, tinungga ko ang natitirang wine sa bote at inubos na ang laman. Bumubuhos lang na parang ulan ang mga luha ko at para akong tanga na sumisigaw. Sumisigaw sa sobrang galit. Lumipas ang 1 oras at tulala lang akong nakaupo sa monoblock. Nawalan man ako ng lakas, pero iyong pait at bigat ng sama ng loob ko, nandito pa rin, hindi maalis-alis. Panay ang inom ko ng root beer na kinuha ko sa fridge kanina. Nanuyo na ang pisngi ko, dahil wala na akong luha na mailalabas. Lumipad lang ang tingin ko sa pintuan ng maaninag ko ang iniluwa ng pinto si Athena na gulat na nilalakbay ang tingin sa buong salas. Tinitigan niya iyon ng maigi na para bang dinaanan ng bagyo, ang bahay namin dahil sa mga nagkalat na kandila at iyong mga petals at tarp. Madilim pa rin sa buong bahay. Pilit kong tumayo kahit na nahihilo ako dala ng lakas ng sipa ng alak at wine. Ngumisi ako ng sarkastiko. "Good evening, wife." Naglalaro ang malademonyong tingin sa aking mga mata. I don't want her to see how much painful I was, but I can't hide it. But Thina is heartless, and she will never feel that. Inayos ko ang pagkakatayo ko at inumpisahang lumapit sa kanya. Bigla siyang napaatras. "Oh, Thina, dapat asahan mo na to. You chose Drew over me, then, you should face the consequences." "San ka galing?" Diretsahan kong tanong. "Oh," bigla kong pagpapatigil sa pagsagot niya. "You want me to sink with your lies, Thina? You shut up." Alam ko na. Ba't ba ako nagtatanong? Nakita ko naman kung saan ka nang galing. "You're with your man again." Sigaw ko sa huli. Namumutla niya akong tiningnan. Halatang hindi siya makapaniwala na alam ko kung nasan siya kanina. "Ano? Nagulat ka? Hindi ka na dapat nagugulat sakin, Thina, stalker mo nga ako, di ba?" Matabang kong sabi. Nang makalapit na ako sa harapan niya ay napansin ko ang panginginig niya. Inabot ko at hinawakan ang isa niyang kamay, iyong ginamit niya sa pagpunas ng labi, ng animal. "Your hand is dirty, wife. Alam kong ginamit mo ito sa labi, ng lalaki mo," sabi ko, habang pinagmamasdan ang palad at likod ng kamay niya. Nagdilim ang paningin ko nang maalala ko kung paano niya pinunasan, ang labi, ng gagong yun, putya. "Let's make it clean." Yumuko ako, saka pinadaan ko ang mamasa-masa, kung labi, sa palad niya patungo sa likod ng kamay niya. Naramdaman kong nanigas ang nanginginig niyang mga kamay. Kahit na hindi ko iangat ang tingin ko, alam kong nagulantang siya sa ginagawa ko. "This hand, Thina, is my property. You shouldn't use your hand for those dirty." "Hayop ka." Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko na naman, ang mabigat niyang palad sa pisngi ko. Talagang nadala ng kamay niya, ang pisngi ko papunta sa ibang direksyon. Hinuyam ko ang pangako at ninamnam ang sakit na ginawa niya. Kaya ko itong tiisin. Kaya ko. Pero, yung ginawa at ginagawa niyang pananakit sa damdamin ko, hindi ko kaya. Tinulak ko agad ang ulo niya papunta sa akin at siniil ko siya ng mainit na halik. Pinipilit niya akong itulak palayo, pero, dahil mas malakas ako, hindi niya nagagawa, inilayo ko ng kaunti ang mukha ko. "Happy birthday, Thina. This is my gift for you," sabi ko, sabay binuhat ang tumili sa takot na si Thina. "This is your punishment, wife. You hurt me. Then, let's get even. I'll hurt you,
I'll hurt you so bad para magtanda ka na akin ka. Mabilis akong umakyat sa hagdanan. Madiin, ang pagkakapulupot ng mga bisig ko sa likod niya. Kahit na anong pumiglas niya, hindi siya makababa. Sinasabutan na niya ako, pero iniinda ko lang. Nang marating ko ang kwarto naming dalawa, hinagis ko siya sa kama at mabilis na sinarado ang pinto. Dinig ko pa ang pagkakalabog yun. Nang sinubukan niyang tumayo sa ginawa ko ay itinulak ko siya, para humiga siya at mabilis na pinaulanan ng halik. Sinusuntok niya ako, nilalamukos at kinakalmat ang mukha, lahat na, iyong talas ng kuko niya, dama ko, ramdam ko. Ang bilis ng kabog ng dibdib niya. Kung sana ay dahil iyon sa mahal niya ako, sana, masaya ako ngayon. Ngunit, alam ko na dahil iyon sa takot. Pumaibabaw na ko sa kanya at pinadaan, ang labi, kumula sa ulo niya na basa na sa luha. Hanggang sa gilid ng kanyang pisngi. Nalalasahan ko ang alat ng kanyang mga luha. Gusto kong maawa, pero ayoko. Diretso iyon papunta sa leeg niya. Tumigil kang demonyo ka. Dinig ko ang paghikbi niya. Tingin mo, Thina, mararanasan mo ito, ha? Hindi mo ito mararanasan, kung pinili mong umuwi na lang ng maaga at makasama mo ako sa birthday mo. Nakakarami ka na sakin. Hindi ko siya sinunod. Pinunit ko ang uniform na suot niya. Marahas kong tinanggal ang bra na nagtatakip sa malulusog niyang dibdib. Dan, huwag, please. Sambit niya, hinuli ang tingin ko. Kita ko ang mabilis niyang paghinga. Bakit, Thina? Bakit ko, Otto, ititigil? Dapat, alam mo na sa simula pa lang, ayokong magkasama kayo ng gagong drung yun. Galit kong sigaw, sa kasinunggaban ng isa niyang dibdib. Napaungol siya sa ginawa ko, at alam kong dahil iyon sa galit. Sinsip-sip ko iyon ng maigi para masarapan siya. But I know, she will never respond. Habang abala ako sa kabila ay pinataas baba ko ang aking palad sa kabila niyang dibdib. Naramdaman ko ang pag-iba muli ng kanyang paghinga. Ginalingan ko ang paghaplos para maramdaman ko ang paninigas ng kanyang dibdib. I must be a good foreplayer. Walang hiya ka talaga. Sigaw niya na hindi ko pinapansin. Patuloy lang ako sa ginagawa ko. Ang sama mo talaga. Hindi mo ba ramdam na matagal na kitang hindi gusto? I don't love you, Dan. You're such a dickhead asshole. Wala kang kwenta. Mawala ka na sa buhay kung hayop ka. Bumangon akong bigla at umalis sa pagkakaibabaw niya. Alright, Thina. Basag ang boses ko, you want me gone forever in your life. Okay, your wish is my command. This is your damn birthday. Anyway, matabang akong ngumiti. But you know what? Thina, hindi ko ito gusto. Hindi ito ang pinangarap kong buhay para sa ating dalawa. Nag-iwas ako ng tingin nang lumabas ulit ang luha ko, akala ko, wala na. But meron pa. I fucking love you, Thina, and I'm trying my goddamn best just to fix our marriage and have a happy life. Kahit na hindi mo ako mahal. Ayos lang sakin. Kaya ko, kahit na wala kang ibibigay, basta, ang mahalaga, nandyan ka lang lagi sa tabi ko. Marami akong bagay na ginagawa para sa'yo. Pero, mas pinipili mo na itapon na lang ang lahat. Ang masakit pa, nandyan lagi ang lalaki mo at mas masaya pa kayong dalawa. Humihikbi ako. Damn it. Nasa na ang kapangyarihan ng alak na ininom ko kanina? Ayokong ay sambat ang lahat, Thina, dahil pinili ko rin naman ang buhay na ito. Pero, pagod na ko, Thina. Pagod na kong manuyo. Pagod na kong marinig ang paulit-ulit mong sabi na hindi mo ko mahal. Pagod na akong makita kayo ni Drew na magkasama. Samantalang sobra kong kawan ko ang sarili ko. Pagod na ako sa selos at inggit. Pagod na ako. Pagod na pagod, puno ng pagkabigo ko siyang tiningnan. Ayoko nang basahin ang reaksyon niya. Dahil ayokong umasa pa na baka maawa siya. Hindi ako napapagod dahil nagsawa ako. Pagod na ako, dahil paulit-ulit ang sakit, Thina. Hindi mo alam kung gaano kasakit sakin na ginagawa ko yan sa'yo. Hindi ako klaseng ganyang tao. Tinuruan mo ako. Pinahid ko ng mariin ang mga luha na parang gripo kung tumulo sa dami. Pigang-piga na ang puso ko. Ayokong saktan ka at ayoko nang saktan ang sarili ko. Dahil umaasa akong mamahalin din ako ng asawa ko. Hindi mo naman nakikita ang lahat ng ginagawa ko sa iyo. Ito ngang birthday mo, gusto ko, ako ang taong susorpresa sa iyo, pero, mas pinili mo pa rin ang Drew na yon.
Nakakagago na talaga, Thina. Sobrang sobra ka na. Tumayo na ako. Sinusundan niya ako ng tingin. Just wait for the annulment papers, Thina. I'm quitting on you. You're not worth my love. Tumalikod na ako at umalis. Pinahid ko na ang huling luha na tumulo sa pisngi ko. Pipihitin ko na sana ang sedura ng pinto, pero, humarap muli ako sa kanya. Isang malamig na tingin ang binigay ko sa nakabangon ng si Thina habang takip, ang lantad niyang dibdib. Happy birthday again, Thina. Pagkalabas ko ng aming kwarto ay buong sigaw akong pinagsusuntok, ang aking kama sa sarili ko ng kwarto dala ng sakit na dinulot sa akin sa araw na ito.